Arestado ang 3 tauhan ng Land Transportation Office dahil sa pag-iimprenta umano ng mga pekeng plaka ng sasakyan. Ipinuslit daw nila ang mga plaka mula sa mismong planta ng LTO. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Rafi, bistado nga yung operasyon ng made-to-order ng mga pekeng plaka na ginagawa pa mismo sa loob ng planta ng LTO sa Quezon City. Nakilala ang mga suspect na sina General Drony Arida, RJ Añasco at Valeriano Labaino. Iprinisenta sila kanina sa media ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza at ni Interior Secretary Benhur Abalos. At large naman Connie Rafi ang isa pang personnel na si Alan Joker Abrigo na itinuturing na mastermind ng operasyon. Ayon sa LTO ay isang taon na din nilang minanmana ng illegal na operasyon ng pag-imprenta ng mga illegal na plaka. Pero kahapon ay naaktuhan ng isang gwardya ang pagpupuslit ng 5 plaka ng mga sasakyan ng mga suspect. Mismong si Mendoza ang nagsilbing complainant at humingi ng tulong ang LTO sa Special Project Group ng DILG na siya namang nag-operate sa mga suspect kahapon. 5 pares ng mga plaka ng mga 4-wheel na sasakyan ang nabawi sa mga suspect pero nasa 38 na pares raw ang nawawala sa inventaryo ng LTO. Ayon sa LTO, isinisingit ng mga suspect sa ginagawa nilang mga plaka sa mismong planta ng LTO sa Quezon City ang mga in-order sa kanila ng mga plaka na siya namang binibenta sa halagang 5 hanggang 10,000 piso kada piraso. Hindi raw ito ini-scan sa sistema ng LTO kaya oras na nasa labas na ito ng kalsada at ginagamit na ng ilang mga sasakyan ay walang ibang detalyeng nakakabit sa plakang ito. Maaaring nagagamit daw sa krimen ang mga illegal na plakang ito. Nahaharap sa kasong 5 counts ng qualified theft at robbery ang 3. Abiso ni Mendoza at ni Secretary Abalos sa publiko na huwag bumili ng mga illegal na plaka. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang DILG sa Highway Patrol Group ng PNP para kung makakasakotin ng mga sasakyan ay huwag lamang plaka yung scan at hanapan na rin ng iba pang mga dokumento tulad ng ORCR. Narito ang pahayag ni Secretary Abalos. Sasabihin namin sa HPG, lalong-lalo na I will be advising them na pagdating pag-check, wag din ng police umasa lamang sa plate number. There should be right now, kakausapin ko nga si Asek Vigor, na sana magkaroon ng hotline between the police and their office para at any given time may makita isang tawag, alam namin kung ito'y galing, kung ito'y fake or what kaagad. Connie Rafi, inimbestigahan na ng LTO kung gaano kalawak itong modus operandi na ito at kung sino pa at gaano katagal nang nangyayari itong racket na ito sa loob mismo ng LTO. Connie Rafi? Joseph, anong mangyayari dito sa mga tauhan ng empleyado ng LTO? At again, yun nga, nabanggit mo, titingnan kung mas malawak pa ito at kung mas marami ba bang empleyado or official man ng LTO na involved? Doon sa unang aspect, kung nasaan yung kung anong mangyayari doon sa mga empleyado, number 1, in-inquest na sila kaninang umaga pagkatapos ng press conference, ay dinala na sila sa prosecutor's office para i-inquest at hawak sila ng SPG, ng DILG at ng PNP. Ngayon, ang iimbestigahan kung may iba pang mga sangkot kasi marami din namang mga empleyado doon sa loob ng planta ng LTO sa Quezon City at titingnan kung may ilan pang kasabwat itong mga ito at kung gaano nakatagal nangyayari itong ginagawang racket ng mga ito sa loob ng opisina mismo, na sa planta ng mga plaka ng LTO mismo nangyayari. Rafi. Joseph, nabanggit ba kung halimbawa may mahuli man na bumibili nitong mga illegal na plaka na ito ay papanagutin din ba sila sa batas? Yung mga nag-o-order nitong made-to-order na plaka na ito? Oo, yung mga kumuha ng mga illegal na plaka, pag nahuli na trace yung mga yan, ang sabi ng LTO ay posibleng sumabit yung mga bumibili naman ng mga pekeng plaka nung paglabag sa anti-fencing law. Ito yung pagbili ng mga gamit na galing sa nakaw, Connie. So hindi lamang itong mga empleyado o mga personnel ng LTO ang sasabit, kahit yung mga bumibili ay meron ding maaaring makaharap ng kaso o reklamo galing sa LTO dahil dyan sa operasyon na yan, Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.